sa pagpadasig sa Diyos sa iyang mga katawan sa panahon ng iyang katawan maluya. Sa diha nagisugo ni Ginoong Hesus sa Diyos, si Diyos ang mga kaigsunan na ilang buntugon sudlon ang Jericho. Si Diyos ang mga kaigsunan doon ay mga pagduduha. Kaya naman, sa pagkaday kalibunan ng Jericho, kung yung tanaw ng Jericho mga kaigsunan, usa ka syudad na surrounded by wall, gamay lang na siya pero lisod sudlon mga kaigsunan. Pero sa giingon sa Diyos kang Joshua sa Joshua 1:6, ayaw kadlok, don't be afraid. Atong basahan mga kaigsunan. Ngun siya dinhi Joshua 1:6. Sige yung din mga kaigsunan. Joshua 1:6. Ingon sa din mga kaigsunan. Sa English ini ingon din nga be determined and confident, for you will be the leader of these people as they occupy these lands which they promised their ancestors. So sa kuno pagsalig lang, be confident kay unsa day ingon siya magmaisog kay mangulo ka nining katawan sa pag-ilog nining yuta nga akong gisaad ni hatag sa ilang katigulangan. So mo na ang kaigsunan at the time nga aduna tay kabalaka, aduna tay medyo kahadlok ang Diyos mga kaigsunan nagsaad nga mo hatag siya panabang usok kaisog aron dugtugon ang usa ka bantugan nga siyudad mga kaigsunan ang Jericho. So kung atong tanaw ng history, ang Jericho noon sa man nagbuntog o moto'y sinugdanan nga din ang katawan sa Diyos misulod sa yuta sa saan. Pero din mga kaigsunan atong mensahe karon nga makita din sa 2 Chronicles 15 atong makita mga kaigsunan nga niining kapanahon ang katawan sa Diyos na sa kagsdanan na sila sa apostasya. Ang uban wala na pagsalig sa Diyos, wala na magsambag tingod nga Diyos, o kini sila mga kaigsunan na ngaluya. Apan mo sa kapanahon na mga kaigsunan ang Diyos nagpadala og panulunda nga diin ingon na the Spirit of God come upon Asaria son of Oded. Ug niadtong panahon na mga kaigsunan ang hari niadtong panahon na mao si Asaria, no? Si Asa, sa Bisaya si Asa. Unya niyon niya and he went to meet King Asa. Pero ang Diyos nakikita kang Asa, ingon siya, record out, listen to me, King Asa, and all your people of Judah and Benjamin. The Lord is with you as long as you are with Him. If you look for me, He will let you find Him. But if you turn away, He will abandon you. For as long time Israel lived without true God, without praise, to test Him, and without a Lord. But when trouble come, they turn to the Lord. The Lord God of Israel, they searched for Him and found Him. In those days, no one could come and go in safety, because there was trouble and disorder in every land. One nation oppressed another nation, and one city
oppress another city because God was bringing troubles and distress of them. Sa 7 mga kaisunan, but you must be strong and not be discouraged. The work that you will do, be rewarded. So, dito para mga kaisunan, ang katawan sa Diyos, nasa apostasya. Nagkinabuhi sila na walay Diyos, nagsibag na Diyos, walay mga paring, walay magtutudlo. So, nito para na mga kaisunan, naging sila sa kalibog. Apan ang Diyos mga kaisunan, iyang ipadala ang Espiritu kung nakikita kang kinasa o gisultian ayaw kahadlok. Be strong, ingon niya, be strong. Therefore, and let not your hands be weak. So magmalikoon ka o ayaw pagluya ang imong mga tamo. For your work shall be rewarded. So muna mga kaigsunan, ang atong mensahe karon ang atong mensahe karon aduna usay tukma po sa atong mga kapanahonan. Kaya akong itanong mga kaigsunan, di na ito mga tuglain, dinilagit sa atong mga iglesia. Akong nakita nga natas sa kaluyahon. Kung yung tanawon sa matag Sabado, gamay rin manimba. Gawa sa Sabado mga kaigsunan. Bisan ako ganin, nakita na ako nga doon na ako'y kaluya. Usahay maluya ko. Kay kanang Merkulis o Huwebes, dili man gani ko usahay makaanibiri. So muna kini nga mensahe mga kaigsunan, appropriate kini alang ka natin. So, Diyon din this God's message to His people. Israel had forsaken the true God without His teaching and without law. This message was to bring back the people of the true God. And this message is very appropriate for our day. Kini nga mensahe mga kaigsunan. Tukma po ni sa atong kapanahonan. Kaya ang katawan karon nagkaluya na, no? Imbis na nagkaduol ang katapusan, ang katawan po nagkaluya. Daghan ang bibiya sa pagtuo. Tingali tungod sa mga kalisdanan, tungod sa mga problema, so bibiya ang mga kaigsunan sa atong mga pagtuo. Aban ng Diyos nanigkamot. Sumala pa sa Yahweh, kanunay ang Diyos nagpaabot. Kung ato lamang siyang pasundon, i-welcome ka. Our opening text offer us a triple admonition with each blessing. Ang ato nga teksto na hatag o paymangno, tulog kapilo nga paymangno, alam ka na to, mga kaigsunan. Amo na din nangiyon siya na strength, kusog. Nagkinang tao kusog mga kaigsunan sa pagkipatok, sa pagkikaway, sa atong mga giatubang ng mga problema. So siguro kitang tanan ng ito problema. So ang Diyos ng kinanglan kusog lang atong ikinanglan. Aron overcome nato ang tanan nato ng mga problema. Ilabi na yun sa atong mga spiritual na problema. Siguro ang mga personal nato, ang mga physical, ang mga trabaho, may nakahatag ka nato o kaluya sa atong pagpangalaga, ang atong pagpanginanglan, physical. Muna hinungdan nga ang atong kung nga spiritual sa nakaluya o sa ang Diyos ng ingon, bistro. Ay, kita maluya mga kaigsunan. Isang pa sa rekang ng mga pagsulay, mga trials na abot niya sa itong mga tinabuhi. Kaya hindi panahon ng mga kaigsunan sa gusto nato sa dili. Problema din ang atong karoon ito bangon. Kaya nga naman, nanata sa katapusan ng panahon. Muna ang kaway, kanunay yun ng kamot na kita maluya sa atong pagpangalaga. Mapilti ka niya, gusto niya kita buntugon.
aron dili kita makapadayon sa atong nga pagpangalaga. So luyaw ta niya, pero ang Diyos naghatag ka na ito expression nga kilalan magmalikon kita bisron di kita maluya sa atong nga bulwaton. Ini sa atong iglesia kagantang mga angay nga bulwaton usahay maluya ta kapoy mo tayo una-una no para mariag ito ni no panahon nga nata sa atong mga trabaho usahay maluya ta usahay si Brother Johnny usada sa dream murag maluya siya ako usap ko murag maluya ko pero iso di ka angay maluya atong tapuson ang buhat no? Kaya atong gambalay kung dili man matapos atong sa pagbalik maningkamot ang mga kaigsunan nga ato ni matapos. So kinalan ang atong kusog hindi to be strong aron kini nga simbahan mahimo kini nga matapos. Si Brother Obama natong naging simana straight dito siya 1 week naging sa dili glaw gid siya adlaw naging siya. So muna nga isang maluyata ang Ginoo mahatag na ito karasik iyatang igunon aron makahimo kita sa atong nga bulwaton. Sunod din mga kaigsunan ng inyong dini strength and stress sumala sa Lucas 21 ngayong tanaw na data sa kapit sa katapusan no na sa mga kalisdanan ng inyong dini nga God wants His people to be strong. Our strength, full source, receiving our commission to witness from the Lord Jesus Christ. Makita sa Mateo 28:18. So ako nakita mga kaigsunan na sa akong pamahin lang, sa ako, murag wa nakaikoy panahon nga dala sa mensahe. Ngadto sa pagdala sa mensahe, murag usahay luya ko. So ako nakita si Brother Anthony nasa nini nga nasa nini nga kaisugon nga dili sa mahadlok mudala sa mensahe mato niya ganiya dili sa malipay nasulod sa 24 oras dili sa makahimo sa pagdala sa mensahe bis ang pagyan sa atong siyang mga silingan. Suminto kayo si Brother Johnny asaba mayroon siya kusog gikan sa Dios for the word of truth pinipulong sa Ginoo ato gini ipaybalo ng mga kaigsunan from the presence of the Holy Spirit. Kaya kung wala ang balang Espiritu diya sa itong kinabuhi mga kaigsunan, sigurado dito, sure ko na pili ito ang kadalas ng mensahe o sa atong puso. Ang balang Espiritu naroon sa inyo na mga kaigsunan, mahimo ka na magpaisugon, mahimo kita naligon nga magdala sa mensahe. Without the Spirit, without the Holy Spirit mga kaigsunan, di kita makaiwag niya. Busa, kanunay din natin mga imbitador ang presensya sa balang Espiritu mga kaigsunan. Unya kung tanaw ni mo mga kaigsunan dito sa buhat ng Otso, ang mga apostolis na katigom dito sa usa ka panimalay, dito sila nagpaabot samtang sila na nagtigom dito mga kaigsunan sa kalikran sa bigawas, no? Kita nila na ang barang Espiritu pinagi sa kalayo na hatag kanila o yatong tumura nakabaton sila kusog kaisog sa pagdala sa mensahe. So aking ipamalan ng mga kaigsunan, kung wala gid ang balang Espiritu, di gid kayo sa pagdala sa mensahe. Sumuna mga kaigsunan, ano nagpaisugon ang atong mga apostoles sa pagdala sa mensahe tungod kay ang balang Espiritu mga kaigsunan mitabang kanila. So kay tungod mga kaigsunan atong ipasulod ang balang Espiritu. So kinahanglan na ato di
nga magbuhat dito mga kaigsunan. Ingon ini service. So sa diyagan kung saan walang espiritu sa atong mga apostolis, unsa ilang demo mga kaigsunan? Unsa ilang demo? Naglakaw sila o nagdala sa mensahe. Grabe no? O atong nakita mga kaigsunan nga sa matag adlaw nakahimo sila sa pag-converter o mga linggo ng mga kaigsunan. Everyday. Sumana mga kaigsunan. Isang tuon nini na ginapos na panahon. Di ko tamaluya. Atong Panginoon ang balang espiritu aron adun tayo katakos kaiso sa pagdala sa mensahe. Mga kaigsunan, our service belongs to Him who called us out of darkness to a marvelous light. Ang atong serbisyo alang nato kaniya nga siya mo'y nagkuha ka nato gikan sa kagitnit nato sa kibulungan na kaya. Sumana usap ka na kung pribiliyo alang ka nato nga ang Diyos naghatag ka nato, nagkuha ka nato gikan sa kagitnit aron mahimo kita nga iyang magbubuhat mga kaigsunan, aron magdala sa mensahe. O ingon din mga kaigsunan, this service is threefold: to witness for the Lord with our lives, Christ is our example of loving service. Acts 10:38. Our service belongs to Him. This service is threefold: to witness for the Lord with our lives, to make our lives a shining light in this sin darkened world. Kailangan mga kaigsunan, kung maglakaw kita, magbuhat kita alang sa Ginoo. To be convert from the truth, karon kanang mga tawhana nagtiyan sa atong palibot, ato silang makonvert, magalagya sa pilihan ng Kristo. Ang atong mga iglesia mga kaigsunan dinhi sa 39 nagkinahanglan ta og mga masugon ug malig-on kusganon nga katawan. Aron mga kaigsunan, kadto mga kaigsunan ato nga nangaluya, ato sila pabalik dinhi sa ato nga dinhi sa simbahan sa 39. Sumana mga kaigsunan, kini ang mensahe naghatag kini kanato o na inspirasyon hindi makahimo kita sa pagdala sa mensahe sa dili pa masira ang kaluwasan. So ang tanan unya nato mga kahago, ang tanan nato mga servisyo ang sabi reward ani mga kaigsunan. Gani ang pinagaya 14:13 nagingon sa tingog gikan sa langit nagingon, isulat kini pagkaron bunlahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo o mitubag ang espiritu. Matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila o ang mga bunga sa ilang pag-alagad maguban kanila. Ano mga kaigsunan, mo na gini atong nga dakong nga paglaom nini nga ginapos nga panahon. Kinahanglan to pour the closing of provision. So maghiusa kita sa pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Kaya niya kini atong napaghago dili na tinimahing kawa kay matod pa pag-alusan lagi sa Ginoo. Last na kaigsunan kay mubur gid atong mensahe. Sa ito 15 58
Mga kaigsunan, ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta ug ang langit nun sama ni adtong niani gikan sa langit. O ba ni? Ano ko ito? Sama hinimo gikan sa yuta ug ang langit nun sama ni adtong niani gikan sa langit. Iyon mga nagsulog kita sa tagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulog usab kita sa tagway sa tao nga gikan sa langit. So mo mga kaigsunan kay kita tao hinimo sa yuta. So nga ang panahon ng mga kaigsunan kita magasulog usab sa tagway sa tao gikan sa langit. So kitang tanan mga kaigsunan yan ang panahon na magkayusa na kita. Wala na yung mga kalit, wala na yung kaisdanan, wala na yung mga kagunganan, ang tanan, mga kaigsunan. Makabaton kita, uglong ng kalipay. Kay mo kanay, reward sa atong mga paghagot, sa atong mga pag-antos, mga kapait, kalisod, na atong mga tagamtaman, yung kalibutan. Kay niinig kalibutan ng mga kaigsunan. Tiyan tamo, huwag kitay kalipay ng kalibutan. Kay kinig kalibutan sa ating katipanas ng kalibutan kaya ang kaaway piniman ang siya. Usa malingkamot ang mga kaigsunan na magmalikon sa atong pagtuo magmansugon sa pagkala sa mensahe kaya ang tanan natong makago ang kabarosan ang Diyos ang kapanagan. Amen.